Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah at tatalakay na natin nung nakaraan yung lihim na da'wah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unang 3 taon ng risala ng kanyang mensahe o ng be'tha nang siya ay naging propeta o hinirang ni Allah na maging propeta. At ang siyang nag-udyok o kumbaga nag-utos, naging hudyat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magda'wa ng hayagan ay ang ayah wa andir ashiratakal aqrabin. Magbabala ka sa malalapit mong mga kamag-anak. So dito na nangyari yung hayagan kumbaga na da'wa. Kumbaga ang da'wa dati sekreto na ibig sabihin wala silang sinasabihan tungkol sa Islam liban na lamang sa mga mapagkakatiwalaan nila. So konti lang sila noon. Pero actually kung sa ibang ulat kasi na sa mga 80 sila 80 na balik Islam, na nag-Muslim sa loob ng 3 taon ng da'wa na yun. Marami na yun. Marami na yun. Kung sa Makkah, 80 sila na balik Islam doon, marami na yun. Eh dito, 80, isang da'wa lang yun, 80 magsasyahada, pero walang matitira doon ni isa. 80, marami na yun, alhamdulillah. At syempre, lahat yun, puro matatatag sa Islam, alhamdulillah. Siyempre sa 80 na yun, yung kasama sina Ammar bin Yasir, yung magulang niya, sina Yasir at Sumayya, at iba pa. So yun nga, nagsimula na yung da'wah sa kanyang mga kamag-anakan. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiratahu Bani Hashim ba'da nuzuli hadihil ayah. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay nangaral na sa kanyang malalapit na kamag-anak sa Banu Hashim. At yung Banu Hashim nga, ito yung kinabibilangan kumbaga ng kanilang angkan na kumbaga doon nila iniugnay ang kanilang mga sarili. So di ba yung tatay niya si Abdullah, tapos yung tatay ng tatay niya, yung lolo niya kumbaga, si Abdul Muttalib, at yung tatay ni Abdul Muttalib, yun na si Hashim. So nangaral siya doon sa kanyang mga malalapit na mga kamag-anak. Ibig sabihin kasama na rin dito kanilang mga pinsan, mga tiyuhin at iba pa. Faja'u wa ma'ahum nafarum min Banil Muttalib bin Abdi Manaf. So, kasama doon sa mga naunang nadaawahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre yung mga inapo rin ni Al-Muttalib. So si Al-Muttalib siya yung kapatid ni Hashim. Nung namatay si Hashim, si Al-Muttalib na yung nangalaga kay Shayba. At si Shayba inakala ng mga tao na alipin ni Al-Muttalib, kaya tinawag siyang Abdul Muttalib. So yung naalala nyo, di ba? Sa mga kamag-anak din nila yun na malalapit. Fakano nahwu kamsata wa arba'ina rajulan. So sa total ng mga tao na yun, kumbaga na nagda'wa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ay 45 na katao. 45 na katao. So dito, kumbaga parang yung nangyari, tinipon sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinipon silang lahat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga ito ay hayagan na da'wah. Pero syempre, bago pa ito, maaring nangyari na may mga nakabatid na tungkol sa Islam. Syempre si Abu Talib na nasasaksihan niya ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maging yung kanyang anak na si Ali. So maaring batid na nilang tungkol sa Islam. Pero yun nga, sa hikmah ni Allah,
Yung 3 taon na yon ng sikreto na da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba, kumbaga walang masyadong nangyari na kumbaga kaguluhan laban sa mga Muslim. Kumbaga hindi sila pinapansin masyado ng Quraysh. Magkaroon man sila ng kumbaga mabalitaan man nila yung tungkol sa Islam, minamaliit lang nila yun. Iniisip lang nila baka nasiraan lang ng ulo yan, kaya ganyan. Pero nung naging hayagan na ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so dito na nagsimula yung paniniil at pagsupil nila sa mga Muslim. Falamma arada an yatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badarahu Abu Lahab. At nang ninais na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kausapin yung kanyang mga kamag-anak, si Abu Lahab ay sumabat. Sumabat si Abu Lahab. At ito na yung nandun din sa eksena dun sa Omar series. Sumabat si Abu Lahab. At sinabi niya, "Waqala haula'i umumatuka wa banu amika fatakallam." So narito ang iyong mga kamag-anak sa iyong mga uncle at magsalita ka sa kanila. Kausapin mo sila. Wa'lam annahu laysa liqaumika bil arabi katibatun taqatun. At sinasabi rito ni Abu Lahab na dapat mong malaman na ang iyong mga kamag-anak ay walang kakayanan na labanan ang lahat ng mga Arabo kung halimbawa hindi nila magugustuhan yung sasabihin mo. So maaaring si Abu Lahab, bago pa man yung pagtitipon nila na ito, meron na siyang idea tungkol sa Islam. Kasi si Abu Lahab nga ay kapatid din ni Abu Talib at magkakalapit sila ng mga magkakamag-anak at batid na niya kung ano yung sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya sumabat siya sa usapin na ito. So si Abu Lahab, kumbaga typical na tao na epal, ganun. Kumbaga inilalagay niya yung kanyang sarili sa posisyon na kailangan niya magbigay ng kanyang pananaw sa mga bagay-bagay. May taong ganyan yung feeling niya kailangan siyang papakinggan, kailangan importante yung trato sa kanya. Yan, typical na ugali ng mga tao. Parang si Abu Lahab. So sinabi ni Abu Lahab karugtong nito, "Wa ana ahakku min akhdika." At sinabi ni Abu Lahab, kumbaga, nagpapaligoy-ligoy si Abu Lahab. Ayaw pa niyang direktang sabihin na ayaw namin sa iyo, ayaw namin sa da'wa mo, ayaw namin sa pinaniniwalaan mo. Ayaw namin sa kung ano man yung ipagdada'wa mo sa akin. Pero yun nga, sinabi niya na siya raw ang pinakakarapat dapat na magtatanggol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'alam annahu laysa liqaumika ay nasa nabiyan. Fahasbuka banu abik. At sa mga pagkakataon na ito ay sapat na ang iyong mga kamag-anak sa iyong father side, yung tinutukoy niya sila. Na tinutukoy niya dito na sapat na, kumbaga, hindi kailangan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkaroon ng iba pang relihiyon, liban pa sa kanilang relihiyon. So kumbaga, pinipigil na ni Abu Lahab si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsalita. At ganito nga yung nangyari na, kumbaga naging papel na ni Abu Lahab sa buong buhay niya na natitira. Ang pigilan, ang paglawak ng mararating ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa mga lumipas na mga panahon, di ba namatay si Abu Lahab pagkatapos ng Badar? Basta yung mga natitira mga panahon, lalong-lalo na nung naroon sila sa Makkah, tuwing ng Hajj, halimbawa, magdada'wa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
naroon si Abu Lahab nakasunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino man na kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakausapin din niya. Kakausapin din niya at pabubulaanan niya yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagsasabi unang-una na siya raw ay uncle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang gusto niyang kumbaga sa makabagong panahon ng konteksto ng sinasabi niya, huwag kayong maniwala diyan, pamangkin ko yan, baliw yan. Mas maniwala kayo sa akin kasi mas matanda ako, mas matalino ako. So ganun yung buod ng kanyang sinasabi sa mga tao. So ganito na yung naging role, naging papel ni Abu Lahab sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga napakatindi ng pagkamuhi sa kanya ni Allah na ipinahayag yung espesyal na surah na nababanggit pa ang kanyang pangalan. Yung Suratul Masad na nababanggit doon siya, at hindi lang siya, pati yung kanyang asawa. Pati yung kanyang asawa. So sinabi, wa in aqamta ala ma anta alayhi fahuwa aysaru alayhim min an yathubbu bika butuna Quraysh. Kung susundan mo lamang ang kanilang relihiyon, ay mas madali ito para sa kanila kaysa sa kalabanin ng angkan ng Hashim ang buong Quraysh, wa tamudduhumul Arab, at ang mga Arabo nakakampi sa Quraysh kung sakaling hindi nila tatanggapin ang Islam. So dinidiscourage niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasabi niya na kapag natuloy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pangangaral, kakalabanin tayo ng mga tao at wala tayong kakayanan na magtanggol sa ating mga sarili. Sinabi niya, فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَاءَ عَلَى بَنِي أَبِيهِ بِشَرٍّ مَا جِئْتَ بِهِ. At dito na, hinamak na ni Abu Lahab si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, wala akong nakita na sino mang tao na nagdulot ng pinsala na mas matindi sa pinsala na daladala mo. So ito yung huling sinabi ni Abu Lahab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagtitipon nila na ito. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at nanahimik lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napakagandang tugon nito. Kumbaga sa maraming pagkakataon, kapag merong tao nang iinsulto sa iyo o kumbaga hinahamak ka o ano pa man, pinakamagandang tugon sa maraming pagkakataon yung pananahimik. Okay, kasi sa maraming pagkakataon hindi talaga tayo mananalo sa mga tao na mahuhusay magsalita. Hindi tayo mananalo. Kung pabanalan lang, hindi tayo mananalo. Kung pabanalan ng labanan, hindi tayo mananalo. Kaya mga ganun, sinusuntok ko na lang eh. Kasi hindi ako mananalo, yung usap-usapan lang, yung kumbaga discussion. Matatalo ako kasi matatalino rin yung mga hayop na yun eh. Yung kumbaga yung mga masasamang tao. Matatalino rin sila. At kaya nilang baliktarin ang anumang sasabihin mo at gagawin nila itong laban sa iyo. Gagawin nila itong laban sa iyo. Halimbawa, sample ko lang si Kapitan, minsan sinabi ko sa kanya, 4 na taon na kami nagtitiis sa masamang ugali mo. Ano yung sagot niya sa akin? Nagtatanim ka pala ng sama ng loob eh. Kung di ba gago? Kumbaga, mabuti yung gusto kong sabihin, pinagtiisan ka namin ng 4 na taon. So, makisama ka naman, sabi ko sa kanya. Yun yung gusto kong sabihin. Pero binabaliktad niya yun na nagtatanim ako ng sama ng loob. So, hindi lang siya yung ganun. Maraming tao yung merong kakayanan na ganun. Nababaliktarin nila. So, dito yung pananahimik na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganito katindi na pang-iinsulto ay marapat lamang. Anyway, tama rin yun nga, di ba, merong quote, may sinabi si Imam Shafi'i, hindi marapat para sa leon ang sasagot sa aso. Pag kinahulan ka ng aso, tas leon ka, sisinghal ka rin o kakahul ka rin, hindi. Kagatin mo na. Kumbaga, pero ang ibig sabihin nun syempre, yung hindi mo kailangan na yung makipagtagisan sa kanila sa kagaguhan. Ganoon. Kasi sa maraming pagkakataon yung mga
Kasi mga taong, yung masasamang tao, hindi naman yan wala yung konsensya eh. Wala yung pakialam kung tama ba yung sinasabi nila. O mananagot ba sila sa sinasabi nila. Mahalaga, mangibabaw sila. Ganun, yung mga narcissist, ang importante sa kanila, mangibabaw sila, mamanipula ka nila. Ultimo damdamin mo, papakialaman nila na nagagalit ka, tapos parang kasalanan mo pa na ikaw ang nagalit, samantalang ginagalit ka nila. Mahusay sila, hindi ano. Kaya napakagandang halimbawa talaga o huwaran si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mangyayari ito sa da'wa. Mangyari talaga ito sa da'wa. Kahit kayo siguro naranasan niyo ito. Nagdada'wa kayo tapos merong e-epal, biglang sasagot o ganyan magsasalita ng kung ano-ano. Hindi nyo kailangan na tugunin yun. Hindi nyo kailangan na tugunin yun. At sa da'wa, madalas nakikita kong kumaga mali at pinapayo ko talaga ito sa mga nagdada'wa. Habang nagsasalita kayo, huwag ninyong papayagan na puputulin kayo na magsalita. Halimbawa, merong sisingit, magtatanong agad. Mamaya na siya magtanong. Sabihin niyo, mamaya ka na magtanong. Patapusin mo muna yung sinasabi ko. Kasi yung mga ganon, mga sinisingit-singit na tanong, ang goal nun, yung hindi ka na magsalita. O mababad trip ka na lang sa kanya na hindi mo na masasabi yung kailangan mong sabihin. So yung mga tanong, halimbawa nagdadawa ko yung sasalita, sabihin, nagtataas ang kamay, ba't ganito, ba't ganyan? Mamaya na yan, mamaya ko na sasagutin niyang tanong mo. So nanahimik lang dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dito, yun nga, hindi sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Ay nanahimik lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yatakallam fi dalikal majlis. At hindi na siya nagsalita sa pagtitipon na yun. Hindi na siya nagsalita doon sa pagtitipon na yun. Hanggang sa imbitahan niya muli sila sa pangalawang pagkakataon. So hindi sumuko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'ahum thaniyatan, at inanyayahan niya silang muli sa pangalawang pagkakataon. At dito nagsalita na talaga. Inuna niya ng magsalita. Nauna niya siyang magsalita. Kasi kanina, doon sa tinatalakay natin na una nilang pagtitipon, nakaporma agad si Abu Lahab. Nakaporma agad siya si Abu Lahab. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. At maaring yung iba pang mga kamag-anak nila na impluwensyahan na ni Abu Lahab. So, kumbaga hinayaan niya na yun. At nagpatawag siya ng pangalawang da'wah, kumbaga. At nagsalita na siya. Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu. Ito rin yung mukaddima sa khutbah. So, nagpuri siya kay Allah, papuri kay Allah. Ako ay nagpupuri sa Kanya at humihingi ng tulong sa Kanya. Wa uminu bihi. At ako ay nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, kung mapapansin ninyo sa mga unang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nauna yung alhamdulillah. At itong alhamdulillah, kumbaga, naging ganito na nasimulan yung khutbah, mga khutbah niya sa iba't ibang mga pagkakaulat. Tinawag itong khutbatul hajah. At kumbaga, isa itong mainam na paraan na simulan yung pagsasalita ng mga tao. Katulad ng kung paanong sinimulan ni Allah ang Quran sa Suratul Fatiha. Di ba ano bang unang salita sa Suratul Fatiha bukod doon sa Bismillah? Eto na. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So mainam yung magsisimula dito. So sinabi, wa uminu bihi, ako'y nananampalataya kay Allah, wa tawakkalu alayhi, at ako ay nananalig kay Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah nang nag-iisa at walang katambal. Yung la ilaha illallah nga, ang pinakatamang translation nito, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Si paulit-ulit ko nang nabanggit ito, kung itatranslate yung la ilaha illallah, sasabihin natin walang Diyos liban kay Allah. So yung mga pilosopo, pwede nilang sabihin lahat ng Diyos si Allah. Pero yun nga, para maisara ang anumang syubha tungkol sa kahulugan ng la ilaha illallah,
Ang translation nito, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. At ang wahdahu la syarika lah, ang kahulugan nito, wahdahu, nag-iisa, la syarika lah, walang katambal. So si Allah, walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, siya ay nag-iisa at walang katambal. So ito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon dito, sa ulat dito sa Ar-Rahiqul Maktum, hindi na binanggit, kumbaga ang sinabi niya lang, ito, yung la ilaha illallah. Kumbaga, hindi pa niya idinugtong agad yung wa'an ni Rasulullah at ako isugo ni Allah. Hindi niya idinugtong agad. Ang sinabi niya, inna ra'ida la yukadibu ahlahu. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang gabay, la yakdibu ahlahu, tunay na ang naggagabay, kumbaga yung raid, yung guide, kumbaga halimbawa naglalakbay kayo, raid ang tawag doon. Raid. Ang naggagabay, ang gabay, hindi siya kailanman magsisinungaling sa kanyang mga kasama o sa kanyang pamilya. So gusto niya sabihin, hindi siya nagsisinungaling sa kanila. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Sumpa kay Allah na walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, inni Rasulullahi ilayhum khasatan ilan nasi ammatan. So dito na lang niya dinugtong yung katotohanan na siya ay sugo ni Allah. Sumpa kay Allah na siyang walang Diyos na marapat sambahin liban pa sa Kanya. Tunay na ako ay sugo ni Allah sa inyo, especially, at para sa lahat ng tao, generally. Kumbaga, siya specifically pinadala sa Quraysh at sa mga kamag-anak niya, at generally sa lahat ng tao sa buong mundo. Sinabi din niya, wallahi, la tamutunna kama tanamun. Sumpa kay Allah, kayo ay mamamatay, katulad lamang din kung paanong kayo ay natutulog. Ibig sabihin, tiyak na darating ang kamatayan. Wala namang taong hindi natutulog, di ba? Meron bang taong hindi natutulog? Wala. Tulog ng tulog, marami. Pero yung hindi natutulog, wala. Lahat ng tao natutulog. So, yun yung ibig sabihin niya. Siguradong mamamatay din kayo. Wala tab'asan na kama tastaykidun. At tiyak na bubuhayin kayong muli katulad ng kung paanong kayo ay nagigising mula sa inyong pagtulog. Wala tuhasibanna bima ta'malun, at tiyak na kayo ay tutuusin sa inyong mga ginagawa. Wa innahal jannatu abada aw an-naru abada. At ito ay iniulat ni Ibn Athir, na yung dulo ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang maaring kahinatnan nyo lamang ay dalawa. Impyerno habang panahon o paraiso habang panahon. So yun yung sinabi niya doon sa kanyang mga kamag-anak. So napakaikli lang. Napakaikli lang. So ganito magdakwa. Kasi nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ating gabay, ating huwaran. So mainam sa dakwa yung dire-diretso lang, kumbaga walang paligoy-ligoy sa da'wa. Pero depende rin sa pagkakataon. Si minsan sa da'wa, di ba, minsan nasisingit natin yung mga usapin tungkol sa mga misconceptions ng mga tao tungkol sa Islam. Pwede naman, pero pinakamahalaga talaga sa da'wa, ang maipahayag na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. At dito nga sa naiulat na ito ni Ibn Athir, binanggit yung tugon ni Abu Talib. So si Abu Talib naman ang nagsalita. Pagkatapos magsalita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Talib naman ang nagsalita. Ma ahabba ilayna muawanatuk. Sasabi ni Abu Talib, maahabba, hindi ito maahabbo.
Ganito ka-importante yung grammar. Kasi pag sinabi mong maahabbu, ano yung mas kamahal-mahal? Nagtatanong ka. Pero pag sinabi mong maahabba, kumbaga, ang gusto mong sabihin, kamahal-mahal talaga. Kamahal-mahal, parang sa ano, yung isingit ko lang. Halimbawa, sasabihin ng tao, ma-ajmalu hadal mandor. At yung isa pang expression, ma-ajmala hadal mandor. Magkaiba ng kahulugan yun. Ma-ajmalu hadal mandar, meron pa bang mas maganda kaysa sa tanawin na ito? Ganun yun. Pero pag sinabi mong ma-ajmala hadal mandar, napakaganda ng tanawin na ito. So dito, ma-ahabba ilay na muawanatuk, tunay na kamahal-mahal sa amin, natutulungan ka namin. Sabi ni Abu Talib. Sabi ni Abu Talib. So umpisa pa lang, kinomport na siya ni Abu Talib. Hindi katulad ni Abu Lahab, umpisa pa lang binuwisit na siya. Kumbaga sa mga bading, kumbaga inokray agad siya ni Abu Lahab. Kumbaga, pero si Abu Talib, naging diplomatic sa kanyang pakikitungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya, wa aqbalna li nasihatik. At kami ay tumatanggap sa iyong payo. Ibig sabihin, kumbaga hindi niya kinokontra na mamamatay talaga sila, bubuhayin muli, at may paraiso at mayroong impyerno. Yun yung ibig niya sabihin. Wa shaddu tasdikan li hadithik. At kami ay tunay na naniniwala sa iyo. Kami sa lahat ng tao, kumbaga, kami ang pinaka naniniwala sa iyo. Wa haula'i banu abik mujtamiun. Naririto ang angkan ng iyong ama at sila ay natitipon. Wa innama ana ahaduhum, at ako'y kabilang sa kanila. Gayra anni asra'ahum ila ma tuhib. Liban na lamang na ako ang pinaka mabilis sa pagtugon sa kung ano mang gusto mo. Kumbaga, ibig sabihin dito ni Abu Talib, baligtad sila ni Abu Lahab. Kasi Abu Lahab, siya yung pinakaayaw sa ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng binanggit natin kanina. Sa si Abu Talib, sabi niya na siya naman yung mangunguna sa anumang da'wah o anumang ninanais ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famdi lima umirta bihi. Kaya ituloy mo kung ano man ang ipinag-utos sa iyo. At yung mga scholars, sinasabi nila, yung mga ganitong mga pananalita ni Abu Talib ay nagpapatotoo na naniniwala siya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may sugo ni Allah. Naniniwala siya. Pero nga, hindi siya naniwala sa la ilaha illallah. Yun yung problema. Hindi siya naniwala na si Allah lang ang marapat sambahin. Kaya ngayong huling salita niya, bago siya mamatay, nung naghihingalo na siya, bal ala millati Abdul Muttalib. Mamamatay siya sa relihiyon ng tatay niya na si Abdul Muttalib. Mamamatay siya sa relihiyon ni Abdul Muttalib. So namatay siyang hindi Muslim. Walang duda na namatay siyang hindi Muslim. At dinugtong ni Abu Talib, fa wallahi, sumpa kay Allah, la azalu ahutuka wa amnauka. Sumpa kay Allah, mananatili ako na magpoprotekta sa iyo. Sabi ni Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mananatili ako na magpoprotekta sa iyo at magtatanggol sa iyo. Gaira an nafsi la tatawa'ani ala firaki dini Abdul Muttalib. So dito pa lang nabanggit na rin ni Abu Talib yung kanyang paninindigan. Sinabi niya, mananatili ako magtatanggol at magpoprotekta sa iyo, liban na lamang na mananatili ako sa relihiyon ni Abdul Muttalib. Liban na lamang na hindi ko talaga iiwan, sabi ni Abu Talib, hindi ko talaga iiwan ang relihiyon ni Abdul Muttalib. So yung ganitong sinabi ni Abu Talib, nung first time ko itong mabasa, tapos narinig ko sa lecture, kumbaga nakakaiyak talaga na maisip yung, kumbaga, pinakamamahal mong Wala siyang magulang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Talib yung kanyang naging magulang, kumbaga. Tapos ganito pa. Ganito. Na sa lahat ng, kumbaga, sakripisyo ni Abu Talib, sayang. Kasi hindi nga siya nag-Muslim. Sayang, hindi siya nag-Muslim. Pero syempre, yun nga, naging madamdamin ko bagay sinabi ni Abu Talib. Naging, kumbaga, madrama.
may buwisit na naman dito sa kwento. So sumabat na naman si Abu Lahab. So hindi talaga matatahimik tong hayop na to. Lagi siyang merong sasabihin. So sumabat na si Abu Lahab, hadihi wallahi su'a. Sumpa kay Allah, tunay na ito'y napakasama. Sumpa kay Allah, tunay na ito'y napakasama. Ay, yung kumbaga, kung sa personality, na-imagine ko magka-opposite yung personality ni Abu Lahab at saka ni Abu Talib. Kung si Abu Talib mahinahon, magalang, si Abu Lahab parang parang tagapalengke, yung bastos, yung garapal, yun, ganun si Abu Lahab. So sabi niya, hadihi wallahi as-su'a, tunay na ito'y napakasama. So dito si Abu Lahab, nabanggit niya pa yung wallahi. Kasi expression din naman talaga ito ng mga Arabo. Naniniwala sila kay Allah. Pero problema, naniniwala rin sila doon sa iba pa. Kaya nga yung mga Arabo, nalala ko yung hadith nga, nabanggit ko na ito nung nakaraan. Hindi ko pa rin pala nahanap yung minsan ko lang siya narinig So yung mga sahaba, nag-usap-usap sila minsan kung sino yung pinaniniwalaan nila. So naniniwala daw sila sa 6 na Diyos dito sa lupa at isang Diyos sa langit. At kung tinanong sila, kung nasa kagipitan ka, sino sa kanila yung dadasalan mo? Yung 6 na nasa lupa o yung isang nasa langit? Sinasabi nila, syempre, dadasalan daw nila yung nasa langit. So kilala nila si Allah, na siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya sa ganung pagkakataon kay Allah sila magdarasal. Pero nga lang, nagtatambal sila kay Allah. So nasabi dito ni Abu Lahab yung wallahi. Khudu ala yadayhi qabla an ya'khuda ghayrakum. So sabi ni Abu Lahab, kumbaga, hawakan na ninyo ang kamay niya bago pa hawakan ng iba ang kanyang kamay. Ang ibig niya sabihin, pigilan niyo yan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya pigilan ng iba. Awatin niyo na siya sa kasamaan na gagawin niya, kumbaga, bago pa siya mapatay ng iba. So yun yung sinasabi ni Abu Lahab. Siyempre, inawat siya ni Abu Talib. Faqala Abu Talib, wallahi, lanamna'uhu ma bakayna. Pero muli, kumbaga, tiniyak ni Abu Talib na sa kabila ng banta, hindi naman banta, kumbaga nagbababala si Abu Lahab na maaring mapapahamak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ginagawa, katulad ng binanggit niya kanina pa, na maaring pagtutulungan sila ng Quraysh, at nangyari nga na pinagtulungan sila ng Quraysh. Nung kinulong sila doon sa Shi'b Abu Talib, di ba yung valley doon sa Omar series, 2 taon sila doon mahigit. 2 taon sila doon mahigit, pinagtulungan sila ng Quraysh. Na doon sila tumambay para paligiran si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang makakalapit sa kanya na magtatangka sa kanyang buhay. Kasi doon sa Shi'b Abu Talib, parang ganito yun So nandun sila sa pinakamalalim, so kita nila kung sino yung parating na tao. At kung hindi nila kilala, hindi nila papapasukin. Pero ang ginawa ng Quraysh, pinagbawalan silang kumuha ng pagkain o lumabas o magbenta, magnegosyo. Kaya nagutom sila doon sa Shi'b Abu Talib, liban na lang na nakakapagpuslit ang ilan sa mga sahaba ng pagkain papunta doon sa kanila. At kahit yung ibang hindi Muslim na nagbalasakit sa kanila. So si Abu Talib, so sinabi niya, naging tugon niya kay Abu Lahab, sinabi niya, sumpa kay Allah, tiyak na poprotektahan namin siya at ipagtatanggol hanggat buhay kami. Hanggat kami ay buhay. So si Abu Talib actually sa panahon na ito, siya ang pinuno ng Banu Hashim. So siya yung sinusunod ng Banu Hashim. Kasi sa mga magkakamag-anak noon, so merong kumbaga tumatayo na patriarch, tumatayo na pinuno. So ito si Abu Talib. Ngayon hindi uso yun Wala nang ganun ngayon na ngayon kanya-kanya na Hindi katulad noon na dahil delikado nung unang panahon. Wala namang pulis noon, wala namang sundalo. So mas mahigpit yung family ties. So merong namumuno na isa sa kanila sa pamilya. So yun ang katayuan ni Abu Talib. At syempre, hindi niya ito sinasabi, liban na lang nasusundin din naman siya ng kanyang mga tagasunod. Na dito, kung titingnan natin, si Abu Lahab lang ang may galitong sentimento. Nagalit siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nag-Muslim, yung marami sa Banu Hashim, pero hindi naman sila nagpapakita ng animosity, ng galit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si Abu Lahab,
Yung pagiging epal niya, pagiging dominante niya, pagiging garapal, so pinapakita niya talaga sa pagkakataon na ito at sa mga susunod pang pagkakataon sa pagtalakay pa natin dito sa sira, inshallah. Sa susunod, tatalakayin natin yun na, yung nung dinawahan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang mga kamag-anak, nagdawa na siya sa Quraysh. At ito na yung nagdawa siya doon sa burol ng Safa na matatalakay natin inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.